Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay gagalak sapagkat pulisya ay may news network sa YouTube, ang Police Network. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benhamir, ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Sa bayo at ay nang sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Sakme ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito, ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. At para sa ating unang balita, halos 99.55% na organic personnel na ng pamunuan ng Police Regional Office 6 ang sumailalim na sa drug testing kung saan 3 sa mga personnel nito nagpositibo. Ito ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya ng pulisya na linisin ang hanay ng kapulisan at papanagutin ang mga iring PNP personnel. Nakibalita dyan si Patrolman Brent Marks Ngayaan. Sa determinasyon at dedikasyon ng Police Regional Office 6 upang malinis ang hanay mula sa anumang kaugnayan sa illegal na droga, higit 99% sa buong hanay ng Pro-6 ang nagnegatibo sa drug testing. Nito lamang ika-25 ng Setyembre, isang press conference ang sinagawa ng PNP Pro-6 na pinangunahan ng Regional Director na si PB Gen Sidney N. Villaflor upang ihayag ang naging resulta ng drug testing na isinagawa sa mga organic personnel ng Police Regional Office 6. Base sa report ng Pro-6, mula sa mahigit 13,000 na miyembro nito ay 99.55% ng mga organic personnel ang sumailalim sa drug test na kung saan 3 lamang sa mga ito ang nagpositibo na nagmula sa Negros Occidental Police Provincial Office, Capiz Police Provincial Office at Antique Police Provincial Office. Ayon kay Police Brigadier General Sidney Villaflor, isinailalim ulit ang 3 personnel sa confirmatory test upang mabigyan ang mga ito ng pagkakataon na mapatunayan na hindi sila gumagamit o sangkot sa anumang gawain na may kinalaman sa iligal na droga. Yung 3 na yon ay I think nung na-receive nila yung resulta ay binibigyan sila kasi ng opportunity na i-challenge yung resulta. Kaugnay rito, kanya ring sinabi ng 3 nagpositibo ay pansamantalang dinisarmahan, pinakumpiska ang kanilang mga IDs at badges at sila ay kasalukuyang nasa holding center para sa patuloy na investigasyon. Ayon pa kay PB Gen Villaflor, napakaliit lamang na porsyento ng 3 personnel na nagpositibo sa drug test kung ikukumpara sa kabuang higit 13,000 na organic personnel. 3 lang ang nag-positive. So ito ay sabihin nating hindi naman negligible kung titingnan natin ng statistics ay napakaliit ng porsyento na nag-positive. Samantala, nanawagan din ang Pro-6 Top Cop sa mamamayan ng Western Visayas upang makialam at makipagtulungan sa pamamagitan ng pagre-report sa mga pulis na nauugnay sa iligal na droga. At sa lahat po ng
mamamayan ng Police Regional Office 6, kailangan po namin ng inyong tulong para sa inyong pagbibigay impormasyon kung may nalalaman kayong mga tao, mga grupo na involved sa illegal drugs. Ang lahat po ng istasyon natin ay may hotline at ang kanila pong mga pagkatao at iba pa mga personal circumstances ay hindi naman po hihingi ng ating kapulisan. Ang importante ay mapagbigay alam po sa kapulisan yung mga impormasyon na aming kailangan para tulong-tulong po tayong sugpuin ang illegal drugs dito sa ating rehiyon. Yun lamang po. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Brent Marks Ngayaan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Ngayaan. Samantala, isang drug den naman sa Nabwa, Camarines Sur ang sinalakay at nabuwag sa isinagawang operasyon ng mga tauhan ng PNP at ng PDEA kung saan mahigit 300,000 pisong halaga ng shabu ang nakumpiska at 4 na sospek ang arestado. Ibabalita yan ni Patrolman Rodel Grecia. Huli ang isang tulak ng illegal na droga at 3 nitong kasamaan sa ikinasang buy-bust operation ng otoridad sa isang drug den sa Barangay San Esteban, Nabwa, Camarines Sur, bandang alas 6:30 ng gabi nito lamang Setyembre 25, taong kasalukuyan. Naaresto sa operasyon ng sospek na si Janden Arroyo Pornillos at 3 pang individual. Nasamsam sa kanila ang illegal na drogang nagkakalaga ng 340,000 pesos at mga drug paraphernalia. Maharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula po dito sa Legazpi City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Rodel Grecia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Grecia. Samantala, matagumpay naman na nailunsad ng PNP ABSE Group ang Aviation Security Awareness Program kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at airport stakeholders para sa ligtas at payapang paliparan. Alamin ang mga naging kaganapan mula kay ka-PNN Patrolman Christian Austria. Umaga pa lang ay todo bigay na sa pag-stretching ang nasa humigit 400 runners na lumahok sa isinagawang fun run sa Pasay City nito lamang Lunes na sinundan ng Zumba dance na pinangunahan ng kapulisan ng PNP Aviation Security Group. Ang mga aktibidad na ito ay bahagi lamang ng kick-off ceremony ng Aviation Security Awareness Program na inisyatibo ng PNP Aviation Security Group sa pangunguna ng kanilang direktor na si Police Brigadier General Chuck L. Wangki, na kung saan ito ay aktibo at masayang nilahukan ng mga airport stakeholders at mga miyembro ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na kabilang sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa paliparan, tulad ng Office for Transportation Security, Civil Aviation Authority of the Philippines, Manila International Airport Authority, Philippine Air Force, Bureau of Customs, Bureau of Immigration, Philippine Drug Enforcement Agency at iba pa. Ayon kay Police Brigadier General Wangki, ang Aviation Security Awareness Program na ito ay naglalayong pagtibayin ang magandang ugnayan at pakikipagtulungan sa mga stakeholders at iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagpapaigting ng seguridad at kaayusan sa paliparan, at gayon din sa pagpapataas ng kamalayan ng mga pasahero sa mga bagay na ipinagbabawal sa paliparan. Objective natin doon sa program is for us to have a collaboration with the different stakeholders at saka agencies. Alam natin na dito sa sa responsibility and securing the airports, we have a lot of governing agencies and bodies. Ito rin ay paraan natin upang gumawa ng security awareness sa mga mananakay natin o yung mga air-riding public natin. Kaya magkakaroon tayo ng mga display booth, magkakaroon tayo ng distribution of IEC materials. Meron po tayo mga display booth na ilalagay in the coming days dito sa may airport mismo. And siyempre mga advertisement na rin. Meron tayong flyers na ibibigay sa kanila on how they could be guided papunta nila dito sa airport. At saka yung awareness din, especially yung lagi nating problema sa mga nahuhuli about this bomb joke. Nagpahayag naman ng taus-pusong pagsuporta ang mga pinuno ng iba't ibang ahensya para sa ikatatagumpay ng nasabing programa.
Ang kanilang suporta ay pinagtibay ng isagawaang covenant signing kung saan ito ay magsisilbing deklarasyon ng pagkakaisa at dedikasyon sa layunin ng programa. Inaasahan sa susunod pang mga araw ang pagsasagawa ng iba't ibang aktibidad na may kaugnayan sa programang ito na magpapatibay ng lubos sa magandang ugnayan ng mga nasabing ahensya at kaligtasan, kaayusan at seguridad ng paliparan sa bansa. Mula sa tahanan ng tagapangalaga ng kapayapaan ng bawat paliparan, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Christian Austria, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Austria. Samantala, bagong buhay ngayon ang kinahaharap ng isang dating miyembro ng NPA matapos itong sumuko sa Calamansig Municipal Police Station sa Barangay Poblasyon Calamansig, Sultan Kudarat. Ibabahagi yan sa atin ni Patrolman Nerwin J. Medellin. Isang miyembro ng komunistang New People's Army o NPA ang sumuko sa mga otoridad sa Barangay Poblasyon, Calamansig, Sultan Kudarat nito lamang ika-24 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang sumuko na si alias Kajan Ray, 21 taong gulang. Ang pagsuko ng naturang CTG ay dahil sa patuloy na serye ng negosasyon ng Calamansig PNP. Pahayag naman anya ng sumukong NPA na nais na umano niyang magbagong buhay, kaya sumuko siya sa pamahalaan. Kaugnay rito, patuloy pa rin ang panawagan ng pamahalaan sa mga natitirang miyembro ng NPA na magbalik loob at magsimulang muli kasama ang kanilang sariling pamilya, malayo sa anumang gulo at terorismong dulot ng maling ideolohiya. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Nerwin J. Medellin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Medellin. Samantala, isang dating miyembro rin ng Communist Terrorist Group ang sumuko sa mga otoridad sa Ilocos Sur. Ang magandang balita mula kay Staff Sergeant Bader Cesar Aico. Voluntaryong sumuko sa mga operatiba ng Ilocos Sur Police Provincial Office ang isang dating taga-suporta ng Communist Terrorist Group. Tinukoy ni Police Colonel Joget Del Prado, Provincial Director ng Ilocos Sur Police Provincial Office, ang nagbalik loob na individual na si alias Maria, 47 taong gulang at residente ng Santa Cruz, Ilocos Sur. Kasalukuyang sumasailalim ang sumukong individual sa debriefing process pagkatapos ay magiging parte siya ng Barangay Information Network. Labis naman ang pasasalamat ni Maria sa mga kapulisan ng Ilocos Sur sa pangunguna ni Police Colonel Del Prado dahil sa bagong simula at oportunidad na naibigay sa kanya. Magkasamang hinikayat ni Maria at ng mga kapulisan ng Ilocos Sur ang mga natitira pang miyembro ng Communist Terrorist Groups na magbalik loob na sa pamahalaan nang sa gayon ay magkaroon ng mapayapa at maayos na pamumuhay sa piling ng kanilang mga pamilya at para tuluyan na ring matuldukan ang insurhensiya sa probinsya. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Bader Cesar Aico, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Aico. Samantala, sa iba pang balita, 20 anyos na lalaki naman ang timbog sa ikinasang manhunt operation ng mga otoridad na may kasong paglabag sa child abuse law sa Quezon City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Arzan Joy Walog. Walang kawala ang dalawang lalaki nang maaresto sa barangay ng Payatas at Batasan Hills, Quezon City. Oras ng alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng gabi nito lamang Miyerkules, petsa ng 20 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang mga akusado ay sina alias Harlito, 21 anyos, at si alias Christian, 22 anyos, na mga residente rin ng Quezon City. Sila ay naresto sa kasong paglabag ng Section 10, Paragraph A of Republic Act 7610 o ang Anti-Child Abuse Law in relation to Section 5 ng Republic Act 8369. Ayon sa inihaing warrant of arrest ng Regional Trial Court, Branch 76, San Mateo Rizal, na pinirmahan naman ni Honorable Josephine Zarate Fernandez, presiding judge, na may nirekomendang piyansang 80,000 pesos. Ang mga akusado ay nadakip ng mga operatiba ng Batasan Police Station katulong ang 5th Mobile Force Company ng RMFB and CRPO. Kasunod nito, ang naaresto ay dinala sa himpilan ng Batasan Police Station habang hinihintay ang pagbabalik ng warrant of arrest ng naghaing korte. Mula sa tanggapan ng RMFB and CRPO, ako po ang inyong Police News Network correspondent,
Patrolwoman Arzan Joywalog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Walog. Samantala, Unity Walk at Peace Covenant signing naman ang isinagawa sa Roxas City, Capiz para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023. Yan at iba pang detalye ng balita mula kay Patrolman Julius Sam Acad. Nagdaos ang mga kapulisan ng Capiz ng isang Unity Walk at Peace Covenant signing para sa Barangay at SK Election 2023 na ginanap sa Roxas City, Capiz noong 25 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Police Colonel Jerome D. Afuyog Jr., ang Provincial Director ng Capiz Police Provincial Office, sa pakikipagtulungan sa Commission on Election kasama ang kapulisan at mga naimbitahang ahensya mula sa DILG, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard at mga kandidato mula sa 47 barangay ng Roxas City. Ang Unity Walk ay nagsimula mula sa Roxas City Police Station at nagtapos sa Robinsons Mall. Ang naturang aktibidad ay naglalayong itaguyod ang espiritu ng paligsahan at kooperasyon sa kabila ng matinding kompetisyon sa lahat ng mga nag-aambisyon sa politika. Dagdag pa, mga mensahe ng pagbati, gabay at panalangin ay iniharap ng mga kagalang-galang na panauhin upang tiyakin na ang lahat, lalo na ang mga kandidato, ay nakaayon sa misyon na magkaroon ng ligtas at mapayapang pagdaraos ng BSKE 2023. Ang Peace Covenant ay nilagdaan ng lahat ng mga dumalo salita at gawa bilang kanilang garantiya na pangalagaan ang kapayapaan at igalang ang resulta ng halalan sa darating na ika-30 ng Oktubre 2023. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako po ang Police News Network Correspondent, Patrolman Julius Sam Acad, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Acad. Samantala, 2,000 gramo naman ng marijuana ang nasamsam ng Cagayan Cops matapos ang kanilang isinagawang operasyon sa Ugak Norte, Tuguegarao City, Cagayan. Yan ang tinutukan ni Patrolman Raymart Paul Almondia. 2,000 gramo ng marijuana ang nasamsam ng Cagayan Cops mula sa 2 sospek sa isinagawang drug buy-bust operation ng kapulisan mula sa Cagayan Police Provincial Office at Police Intelligence Unit sa Maribay Street, Ugak Norte, Tuguegarao City, Cagayan. Kinilala ang mga sospek na si alias Rojun at Gino, kung saan nakumpiska sa kanila ang naturang marijuana na nagkakahalaga ng 240,000 pesos, kasama ding nakumpiska ang mga cellphone, motorcycle at buy-bust money. Kasalukuyang nakakulong ang mga sospek sa Police Community Precinct ng Don Domingo, Tuguegarao City Police Station para sa inihahandang kaso laban sa kanila na Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri naman ni Pro2 Regional Director, Police Brigadier General Christopher C. Birong ang mga nagsagawa ng naturang operasyon dahil sa matagumpay na pag-aresto sa mga sospek. Saad niya, "We will continue to apprehend those people who go against the law. Huwag nating pahihintulutan na makagawa pa sila ng mga iligal na gawain na makakasira sa kapayapaan at katahimikan ng Rion 2. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Raymart Paul Almondia. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Almondia. Samantala, agarang tulong at binigyan ng paunang lunas ng mga tauhan ng PNP ABSE Group Medical Team ang mga motoristang biktima ng aksidente sa motorsiklo sa kahabaan ng West Service Road, Pasay City. Dinala rin ang mga ito sa pinakamalapit na ospital. Patrolman Christian Austria, magbabalik. Taos-pusong pasasalamat ang natanggap ng medical team ng PNP Aviation Security Group Field Medical Dental Unit mula sa mga motoristang biktima ng aksidente sa motorsiklo sa kahabaan ng West Service Road, Pasay City nito lamang Martes ng hapon. Ito ay matapos nilang tulungan at dalhin sa pinakamalapit na ospital ang mga biktima. Ayon sa impormasyong ibinahagi ng naturang medical team na pinangunahan ni Police Captain Hyacinth Clavano, officer in charge ng FMDU, pabalik na sila sa kanilang opisina nang madaanan ng 2 motorsiklo na sangkot sa insidente.
na agad naman nilang nirespondihan. Agad nilang sinuri ang kalagayan ng mga biktima at nakita ang mga galos sa binti at braso na agad naman nilang nilapatan ng paunang lunas. Matapos nito ay dinala ang mga biktima sa Pasay General Hospital para sa karagdagang gamutan at upang masiguro ang kanilang kaligtasan, na kung saan nagkaroon din ng pag-uusap ang magkabilang panig sa kung ano ang kanilang mapagkakasunduan sa pag-areglo. Mula sa tahanan ng tagapangalaga ng kapayapaan ng bawat paliparan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Christian Austria, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Austria. Samantala, upang mas magampanan pa ang kanilang tungkulin bilang Guardians of the Highways, isang Traffic Management Education and Safety Riding Seminar ang isinagawa ng PNP Highway Patrol Group sa rehiyong 6. Ang report mula kay Patrolman Mark Roland Feliciano. Disiplina sa kalsada at kaalaman sa mga batas trapiko, yan ang hangarin ng Highway Patrol Group sa bawat isang motorista, driver at commuter. Dahil sa kaliwat kanang aksidente at sa patuloy na paglaki ng bilang ng mga nadidisgrasya sa mga kakalsadahan, ang Highway Patrol Group ay patuloy din ang pagbabantay at pagbibigay ng paalala sa mga motorista. Kaya nitong ika-25 ng Setyembre ng taong kasalukuyan ay nagsagawa ang HPG Guimaras na magkahiwalay na seminar patungkol sa traffic management and education, road safety at iba pang batas trapiko. Sa pangunguna ng mga tauhan ng HPG na pinamumunuan ng Regional Chief ng HPG Region 6 na si Police Colonel Bernard B. Marzal. Ginanap ang nasabing seminar sa covered gym Pontevedra Capiz na dinaluhan ng 41 partisipante na kinabibilangan ng mga tauhan ng Traffic Management Unit ng Guimaras at mga Tricycle Operators Drivers Association of Pontevedra Capiz. Samantalang ang isa naman ay ginanap sa Provincial Capital Gym ng Barangay San Miguel Jordan, Guimaras na dinaluhan ng 50 partisipante ng Provincial Law Enforcement and Public Safety Task Force ng probinsya ng Guimaras. Naganap ngayon ng isang traffic safety education seminar and defensive driving techniques sa traffic management unit ng munisipyo ng Pontevedra Capiz at sa mga presidente ng mga TODA ng tricycle dito sa Pontevedra Capiz. So maganda naman ang naging discussion natin. Marami tayong nabigay na basic knowledge sa kanila at masaya sila na tayo sa HPG ay willing na tumulong at magbigay ng knowledge para sa ating mga komunidad. Disiplina at kaalaman, yan ang susi tungo sa maayos at mapayapang kakalsadahan. Bilang Guardian of the Highways, ang Highway Patrol Group ay patuloy na tutulong at magbibigay ng serbisyo sa bawat isang motorista, commuters o kababayan nating nais na magkaroon ng kaalaman patungkol sa traffic management and education, road safety at iba pang batas trapiko. Kami ang Highway Patrol Group ang kakampi nyo at kasama nyo tungo sa pagkakaroon ng ligtas na kakalsadahan na mula sa serbisyong nagkakaisa. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Samantala, walang palag ang isang lalaking matapos itong mahulihan ng baril at mga bala ng PNP sa Barangay Santa Cruz, Santa Maria, Bulacan. Yan ang kwentong inalam ni Corporal Maria Elena de los Santos. Isang construction worker arestado ng Santa Maria PNP matapos mahulihan ng baril at mga bala sa kanyang tahanan sa Barangay Santa Cruz, Santa Maria, Bulacan. Idinitalye ni Police Major Del Alan R. Batle, Deputy Chief of Police ng Santa Maria PNP, ang pagkakaaresto ng kanilang mga tauhan sa nasabing sospek. Sa bisa po ng search warrant na inisyu ng ating kagalang-galang na hukom, Honorable Sita Jose Clemente, 3rd Vice Executive Judge, Branch 16 ng Regional Trial Court, Malolos City, Bulacan. Kami po ay nagkasa ng isang operasyon noong September 22, 2023, alas 12 ng tanghali, dito po sa Barangay Santa Cruz, sa nasasakupan ng bayan ng Santa Maria, Bulacan, na ito po ay nagresulta sa pagkakaaresto kay Jesus M. Bagumbayan Jr.,
na tubong Iloilo at kasalukuyang naninirahan sa Sonoma Residences, Barangay Santa Cruz, Santa Maria, Bulacan. Ang nasabi pong search warrant ay hinggil sa paglabag sa Republic Act 10591 o mas kilala bilang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, na kung saan ito pong si Jesus Bagumbayan ay nakuha na natin ng isang kalibre 45, may isang magazine at naglalaman po ng 2 buhay na bala. Samantala, sa kanilang pag-iimbestiga ay natuklasan nila na ang sospek ay higit 5 taon nang nagtatago sa batas. Sa amin pong patuloy na pag-iimbestiga, amin pong napag-alaman na itong si Jesus Bagumbayan ay higit 5 taon nang nagtatago para sa kasong qualified theft. At ito po ay may standing warrant of arrest na inisyu ni Honorable Ronald Exmundo ng Regional Trial Court 6 ng Kalibo, Aklan. Kaugnay rito, siniguro ni Police Major Batle na patuloy ang kanilang opisina sa pagbabantay ng katahimikan sa kanilang nasasakupan. Ang buong pwersa po ng Santa Maria Municipal Police Station ay patuloy na magbibigay ng serbisyo publiko para sa ating pong lahat, para po panatilihin ang kaayusan at katahimikan dito po sa aming bayan. Mula dito sa Police Regional Office 3, ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Maria Elena S. de los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal de los Santos. Samantala, mag-anak at 2 pang kasamahan ang timbog ng makuhanan ng mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu sa ikinasang buy-bust operation ng mga tauhan ng Southern Police District. Patrolwoman Reyna Joyce Dalire sa report. Walang kawala sa mga otoridad ng Station Drug Enforcement Unit ng Makati City Police Station ang 5 individual matapos ang matagumpay na drug buy-bust operation na ikinasa sa mismong tapat ng tirahan ng mag-anak sa Bernardino Street, Barangay Guadalupe Viejo, Makati City, pasado alas 6 nitong kagabi lamang. Kinilala ni Police Colonel Edward Cotillog, Chief of Police ng Makati City, ang naarestong magkapatid na sina alias Maribet, 40 anyos, at si alias Marilyn, 38 anyos. Kasama din ang kanilang pamangkin na si alias Jobert, 22 anyos. Kabilang din sa mga naaresto ang isang senior citizen na si alias Tintoy, 62 anyos, at ang target sa operasyon na si alias Charlie, 53 anyos. Nangyari ang pag-aresto sa mga suspek matapos magpanggap ang isang polis bilang posture buyer at positibong makabili ng isang pakete ng shabu sa halagang 500 pesos. Na-recover pa sa kanilang posesyon ang 10 pakete ng shabu at sa kabuuan tumitimbang ng 15 gramo ang lahat ng nakumpiska at may standard drug price na 102,000 pesos. Kakasuhan ang mga suspek sa reklamong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at dagdag kasong obstruction of justice and disobedience to a person in authority naman kay alias Tintoy matapos itong pumalag habang inaaresto. Nasa kustodiya na ng Makati City Police Station ang mga naaresto para isailalim sa inquest proceedings at tamang disposisyon. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dalire. Samantala, isang misis ang patay matapos pagsasaksakin ng mister nito dahil lang sa selos. Matapos naman ang hot pursuit operation na isinagawa ng Muntinlupa City Police Station, nahuli kaagad ang nasabing sospek. Nakatutok sa balitang yan si Patrolwoman Mary Tony Veva. Patay ang isang manager at katrabaho nito matapos pagsasaksakin sa loob mismo ng pinagtatrabahuhan nitong kumpanya sa Barangay Putatan, Muntinlupa City. Sa isinagawang hot pursuit operation ng tauhan ng Police Substation 2 Putatan, Muntinlupa ay naaresto ang suspect na si alias Edwin, 41 anyos na construction worker. Ayon sa investigasyon ng pulisya, isang malaking pagtatalo ang naganap sa pagitan ng manager at ng sospek. Umawat ang katrabaho ng manager at hindi napigilan ng sospek ang sarili, kaya kumuha ito ng kutsilyo at inundayan ng saksak ang umaawat na si alias Florelyn. Matapos ay sinunod saksakin ng sospek ang manager na si alias Jasmine.
Ang motibo pa sa likod ng walang awang pagpaslang sa dalawang biktima ay selos dahil napag-alaman rin ng pulisya na ang sospek ay asawa pala ng manager at ang umaawat ay ang kanyang pinagseselosan. Base sa account ng witness, lumalabas na yung pagsaksak ng suspect sa unang biktima is due to some sort of jealousness. Kasi parang in the course of their heated arguments, lumabas yung mga discussions, yung mga doubts ng suspect sa kanyang asawa. So the investigation was conducted and based on the forensic group findings, nagtamo ng multiple stab wounds ang dalawang biktima leading to their instant death. Ang ating pulis ng Muntinlupa were able to arrest na suspect in Taguig City. So there, hinuli nila, dinala nila itong suspect dito sa ating himpilan for the filing of criminal case for murder and parricide. Definitely, the justice will be served for those victims. Mahaharap sa kasong murder at parricide ang suspect dahil sa nagawa nitong krimen habang siya ay pansamantalang nakapiit sa kustodiya ng Muntinlupa City Police Station. Mula dito sa Muntinlupa City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Meritoni Veva, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Veva. Samantala, 2 tricycle driver naman ang nakakulong ngayon matapos ang matagumpay na isinagawang sakleo o simultaneous anti-criminality law enforcement operation ng kapulisan. Magbabalita dyan si Patrolwoman Arzon Joy Walog. Nakumpiska ang isang caliber 22 revolver o mas kilala bilang paltik na may kasamang 5 bala, isang sumpak, isang improvised picklock, belt bag at isang tricycle na nagmula sa mga suspect na nahuli sa isinagawang anti-criminality patrol in relation to sakleo sa kabaan ng Iriga Street Corner, P. Florentino, Barangay Santa Teresa, Quezon City. Sa ganap na oras ng alas 10 ng gabi, nito lamang Miyerkules, ika-20 ng Setyembre, taong kasalukuyan. Ang mga akusado ay kinila bilang sina alias Joshua, 21 anyos, at si alias Lester, 20 anyos, na mga tricycle driver at pawang mga residente ng Quezon City. Sila ngayon ay nahaharap sa kasong paglabag ng Section 28 of Republic Act 10591 o ang illegal possession of firearms and ammunitions, Omnibus Election Code at ang Article 304 ng Revised Penal Code o ang nasabing picklock. Ang mga naarestong individual ay dinala sa Quezon City General Hospital at sila'y pansamantalang nakapihit sa kulungan ng Laloma Police Station kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ito ay matagumpay na naksyonan ng Laloma Police Station, kabalikat ang 5th Mobile Force Company ng RMFB and CRPO. Mula sa tanggapan ng RMFB and CRPO, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Arzon Joy Walog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Walog. Samantala, balita naman mula sa Northern Police District. Dahil sa isinagawang follow-up operation ng mga operatiba ng Valenzuela City Police Station, arestado na ang sospek sa isang insidente ng pananaksak sa nasabing lugar. Ang detalye ng balita mula kay Police Captain John Florence Alacon. Isang kaso ng pananaksak ang tinutukan ng Substation 2 Gente de Leon, Valenzuela City Police Station. Suspect, arestado. Nangyari ang krimen nitong Setyembre 23 taong kasalukuyan sa isang tahanan sa Aneto Street, Gente de Leon, Valenzuela City, nang ang isang suspect na kinilalang si Jetro Pelonia Alcantara, 19 years old at residente sa Gente de Leon, Valenzuela City, ay di umano nanaksak at namalo sa ulo ng isang biktima, habang ito ay nasa tapat ng kanyang tahanan kasama ang kaibigan nito. Agad na tumakas ang suspect at habang ang pangyayari ay napagbigay alam sa Substation 2, agad na nagsagawa ng follow-up operation at sa tulong ng isang confidential informant ay nahuli ang suspect sa kahabaan ng Queens Anne Street, Gente de Leon, Valenzuela City. Kasalukuyan ngayong nasa kustodiya ng Valenzuela City Police Station ang naturang suspect at maharap sa kasong attempted homicide at nakatakdang sumailalim sa inquest proceedings sa Valenzuela City Prosecutor's Office.
Ako po yung nasaksak nung neto lang po kagahapon. Nagpapasalamat naman po sa responde ng ating kapulisan dito sa Valenzuela City dahil napakabilis po ng kanyang responde at kinaumagahan po nahuli agad ang suspect. Maraming salamat po sa tulong niya, sir. Mula po dito sa Valenzuela City Police Station, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Captain John Florenzo Alacon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Captain Alacon. Samantala, naghatid naman ng tulong ang mga tauhan ng Sablan Municipal Police Station sa kanilang isinagawang gift-giving activity para sa mga residente ng Sablan, Benguet. Yan ang sinubaybayan ni Patrolman Rafin Jude Suaya. Nagsagawa ng gift-giving activity ang mga tauhan ng Sablan Municipal Police Station sa Barangay Papa, Sablan, Benguet. Ito lamang ika-25 araw ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Police Captain Dick K. Latogan, hepe ng Sablan MPS, sa tulong ng CNT Builders bilang mga stakeholder para sa mga mag-aaral ng Taya at Papa Multi-Grade School na hinandugan ng school supplies kasama ng 6 na senior citizens na nakatanggap din ng assorted grocery packs. Ito ay naglalayong mapaigting ang ugnayan ng kapulisan sa bawat mamamayan sa pamamagitan ng pagpapalapit ng serbisyo ng gobyerno lalo na sa mga nararapat na handugan ng tulong. Samantala, laking pasasalamat naman ng 59 na mag-aaral ng 2 nabanggit na paaralan sa kanilang mga natanggap na school supplies. Mula dito sa Camp Dangwala, Trinidad, Benguet, ako po ang inyong PNN correspondent Patrolman Rafin Jude Suaya, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Suaya. Samantala, inaresto naman ang mga tauhan ng Midsayap Municipal Police Station ang isang dating kasambahay dahil sa kasong qualified theft matapos reklamo ng amo nito sa probinsya ng North Cotabato. Ibabalita yan ni Patrolman Gio Batongbakal. Naaresto ng mga tauhan ng Midsayap Municipal Police Station ang isang ginang matapos ang kanilang matagumpay na manhunt operation sa bahagi ng Barangay San Isidro, Midsayap, North Cotabato. Kinilala naman ang naarestong suspect bilang alias Tilly, 49 years old, isang kasambahay at residente partikular sa nasabing lugar. Bandang alas 9:30 ng umaga nang isinagawa ang nasabing operasyon ng kapulisan ng Midsayap Municipal Police Station upang ihain ang warrant of arrest para sa nasabing suspect. Naaresto naman si Tilly dahil sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong qualified theft na inisyu ng presiding judge ng Regional Trial Court Branch 18 ng Midsayap, North Cotabato. Ang naarestong suspect ay agad naman dinala sa tanggapan ng Midsayap Municipal Police Station at kasalukuyang namamalagi sa custodial facility ng nasabing tanggapan para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Gio Batongbakal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Batongbakal. Samantala, kulungan naman ang bagsak ng isang lalaking matapos madakip ng mga otoridad dahil sa kasong frustrated homicide. Muling magbabalik para sa balitang yan si Patrolwoman Arzan Joy Uwalog. Alas 4 ng hapon nitong Biyernes, ika-22 ng Setyembre taong kasalukuyan, nang maaresto ang isang lalaki na nagngangalang si alias Adriano, 39 anyos, walang asawa, at residente naman ng Estrella Street, Pasay City. Nang magsagawa ng manhunt operation o Oplan Galugad ang mga operatiba ng Pasay City Police Station, kabalikat ang 5th Mobile Force Company ng RMFB and CRPO. Nahuli ang nasabing suspect sa kahabaan ng FB Harrison Street, Barangay 70, Pasay City. Ayon sa bisa ng alias warrant of arrest na inisyu ng Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Branch 118, Pasay City, dated July 20, 2015. Siya ay sinampahan ng kasong paglabag ng Article 248 o ang frustrated homicide, docketed under criminal case number R-PSY-15-10122-CR na may kukulang piyansang 24,000 pesos. Ang akusado ay naimpormahan sa kasong kanyang kakaharapin at siya ay nabasahan ng kanyang karapatang pangkonstitusyon habang ito ay inaresto. Mula sa tanggapan ng RMFB and CRPO, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Arzan Joy Walog.
Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Walo. Sa iba pang balita, sa isinagawang 2-day Grand Medical and Dental Caravan ng PNP, kaisa ang Donate Philippines sa Palapag, Northern Samar. Marami sa ating mga kababayan ang naging benepisyaryo ng iba't ibang serbisyo. Yan ang tinutukan ng ating tapianan mula sa Region 8, Patrolwoman Rialyn Valdez. Isang masaya at makabuluhang aktibidad ang isinagawa ngayon dito sa Palapag Municipal Gymnasium, Palapag, Northern Samar para sa huling araw ng Grand Medical at Dental Caravan. Ang programa ay personal na pinangunahan ni Police Major General Edgar Alano Ocubo, Director ng Directorate for Police Community Relations bilang guest of honor and speaker, kasama si Ginang Myrna J. Reyes, President ng Donate Philippines, Gobernador ng Northern Samar na si Edwin Marino Ongchuan, Florencio Batula Jr., Municipal Mayor ng Palapag at Police Brigadier General Vincent S. Calanoga, Regional Director ng Police Regional Office 8 na kinatawan ni Police Colonel Dionisio Apas Jr., Chief Arcad ng PRO 8. Mahigit na sa 2,000 residente mula sa mga liblib na lugar at barangay ng Palapag ang napagkalooban ng libreng konsultasyon, mga gamot, bunot ng ngipin, libreng tuli, libreng tsinelas, libreng gupit at libreng eyeglasses. Samantala, ipinagpapasalamat naman ito ng mga residente ng mga kapuspalad sa inilapit na serbisyo sa kanila. Nagpapasalamat po ako sa tulong po ng PNP, Palapag LGU, Donate Philippines. Napakalaking tulong po ito sa amin ng mga katulad naming mahihirap dahil wala po kaming sapat na pera para makaabot po kami sa ganito. Malaking tulong po ito sa amin, pagkakataon po namin ito para po makairaos po namin yung kahirapan namin. Maraming salamat na lamang po sa tulong po ng lalo na po ang PNP Philippines. Maraming salamat po. Alam po. Naging posible ang naturang programa dahil sa pagtutulungang ipinakita at ibinigay ng ating mga kapulisan, katuwang ang Donate Philippines, lokal na pamahalaan at sa buong suporta ng mga residente ng Palapag, Northern Samar. Mula dito sa Palapag, Northern Samar, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolwoman Valdez, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Valdez. Sa iba pang balita, sa pangunguna ni Manila Police District Director Police Brigadier General Andre Dizon, ay binigyang parangal ang mga magigiting na Pulis Maynila na may natatanging kontribusyon sa larangan ng kanilang serbisyo. Tunghayan yan mula kay Patrolman Jericho Escorpion. Manila Police District pinarangalan ang mga natatanging lingkod ng bayan sa pagdiriwang ng 122 taon ng Police Service Anniversary. Ang pamunuan ng Manila Police District sa pamumuno ni District Director Police Brigadier General Andre Perez Diso pinarangalan ang mga natatanging Pulis Maynila. Naging pangunahing pandangal si Manila City Mayor Honorable Maria Sheila Hani Lacuna Pangan. Pinarangalan ni Mayor Maria Sheila Hani Lacuna Pangan ang mga MPD senior at junior officers na mayroong significant accomplishment sa larangan ng Police Administration, Best Support Unit, Best Police Station at Best Police Community Precinct. Ngayong araw po ay sineselebrate ng Manila Police District ang 122nd Police Service Anniversary. So ngayong araw din po ay paparangalan natin yung mga natatanging kawani ng Manila Police District sa kanilang naging contribution at sila po yung nagwagi na mga best of best. Best Senior Police Officer, Best Junior Police Officer, Best Support Unit at Best Mobile Unit. So, ngayon po ay kikilalanin natin yung kanilang mga naging contribution sa ating distrito. So, welcome po ang lahat at happy anniversary. Mula dito sa Manila Police District, ako si Patrolman Jericho Scorpion, ang inyong PNN Correspondent, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.
Maraming salamat, Patrolman Escorpion. Samantala, kusang loob namang sumuko sa mga otoridad sa Magsaysay Occidental Mindoro ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG na nagpasyang iwanan ang makakaliwang grupo upang magbagong buhay. Alamin yan sa report ni Patrolman Jolo Vergara. Para sa ating PNN News mula sa Special Action Force, miyembro ng CTG, kusang loob na sumuko sa mga otoridad sa Magsaysay, Occidental Mindoro. Isang miyembro ng Counter-Terrorist Group sa ilalim ng Komiteng Larangang Guerrilla, Ignacio Calabria Magadja, ang voluntaryong sumuko sa mga tauhan ng PNP SAF mula sa 102nd at 104th Special Action Company, 10 SAB, sa pakikipagtulungan ng iba pang law enforcement sa Sitio Bagong Silang, Barangay Nicolas, Magsaysay, Occidental Mindoro. At para masiguro ang tamang proseso ng kanyang pagsuko ay pansamantalang nasa kustodiya ngayon ng ating mga tagaligtas ng 102 SAC 10 SAB PNP SAF para sa dokumentasyon, tamang disposisyon at posibleng pagpapatala sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng gobyerno. Ang voluntaryong pagsuko na ito ay sumasalamin sa patuloy na pagsisikap ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas na magbigay ng mga paraan para sa mga individual na muling ibalik sa lipunan, pagyamanin ang kapayapaan at pag-unlad sa rehiyong nasasakupan. Yan po ang ating balita mula sa tahanan ng inyong tagaligtas. Ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Jolo Vergara, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Vergara. Nasamsam ang higit sa 14,360 na gramo ng cocaine na tinatayang nagkakahalaga ng 76,108,000 pesos sa ikinasang interdiction operation sa Customs International Arrival Area na NAIA Terminal 3, Pasay City, pasado 1:00 ng madaling araw nitong September 28, 2023. Huli ang dalawang babaeng foreign nationals na sina alias Ash, 63 years old, at si alias Via, 39 years old, parehong mula sa bansang Singapore. Ang mga nasabing suspect ay nahuli ng mga operatiba ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group matapos makuha ang impormasyong sila ay lalapag sa bansa mula Doha, Qatar na may mga dalang illegal na droga at dalawang cylindrical container na may lamang 341 na piraso ng pellets at isang duffel bag na naglalaman ng 2 tin can at 3 cylindrical container na may lamang 223 na piraso ng pellets. Nakuha mula sa kanila isang luggage na naglalaman ng 4 na tin can kung saan nakapaloob ang mga nasabing illegal na droga. Naging matagumpay ang operasyong ito sa tulong ng ating mga foreign counterparts kung saan sila ang nagbigay ng impormasyon na may mga pasahero mula sa Doha, Qatar ang may dalang mga illegal na droga. So dahil sa impormasyong ito, naging alerto ang mga operatiba ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group para mahuli ang mga nasabing drug suspect. So upon arriving, na-inspect sa customs sa mga bagaheng dala ng mga nasabing suspect through canine paneling. At dito nga nakumpirma na positibong may dala silang mga illegal na droga na naging dahilan sa pagkakahuli ng mga foreign nationals. Malaking operasyon po ito ng Interdiction Task Group sa pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga na mapigil ito sa ating mga airports at seaports bago pa kumalat sa komunidad at magamit ng mga kabataan. Ang mga nakuhang illegal na droga ay dinala sa PIDEA headquarters para sa tamang disposisyon. Ang operasyong ito ay matagumpay na naisagawa ng mga tauhan ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group kung saan kabilang ang PNP Drug Enforcement Group.
Sa mga nais magsumbong, maaari kayong mag-text o tumawag sa mga numerong nasa inyong screen. Para sa serbisyong nagkakaisa, sagot sa pagsugpo sa illegal na droga. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang iyong PNN Correspondent Patrolwoman Mirasol Ariola, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Samantala, para sa ating huling balita, personal na binisita ni PNP Chief Police General Benjamin Casuga Acorda Jr. ang mga sugatang pulis sa barangay Seit Higad, Panamaw, Sulu. Ito ay matapos na manlaban ang sospek sa kanilang isinagawang operasyon. Kasama natin sa balitang yan si Patrolman John Ronald Tumono. Personal na binisita ni Police General Benjamin Acorda Jr., hepe ng pambansang pulisya, ang mga sugatang pulis na kasalukuyang nagpapagamot sa siyudad de Zamboanga City nito lamang araw ng Setyembre 27 taong kasalukuyan. Kasabay sa ginawang pagbisita ni Police General Acorda Jr. ay ang pagbibigay ng parangal at tulong pinansyal sa 6 na sugatang pulis na kasalukuyang nagpapagaling sa nasabing ospital. Kabilang sa mga layunin ng pagbisita ng Chief PNP ay pagbibigay ng mataas na moral sa mga naging sugatan na pulis sa barangay Seit Higad, Panamaw, Sulu noong ika-22 ng Setyembre taong kasalukuyan habang nagsasagawa ng operasyon ang kapulisan na dapat mag-aain lamang ng warrant of arrest sa isang suspect ng naturang lugar. Ito ay nanlaban sa mga pulis na siyang nagresulta sa kanyang pagkasawi at pagkasugat ng 7 miyembro ng PNP SAF Commando. Nakatanggap ng tulong pinansyal at parangal ang mga sugatang PNP SAF Trooper. Kabilang sa mga naging kasama ng Chief PNP sa kanyang pagbisita ay si Police Major General Rodolph Dimas, Director PNP Special Action Force sa Zamboanga City. Ang PNP ay patuloy na pag-iigtingin ang mandato na ipatupad ang batas at siguraduhin ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Dito sa Zamboanga Peninsula, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolman John Ronald Tumonong, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Tumono. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Samantala, narito naman ang ilang paalala sa ating mga kababayan tungkol sa darating na Barangay at Sangguniang Kabataan o BSKE Election 2023. Magsisimula ang campaign period sa October 19 hanggang October 28. Samantalang, ipapatupad naman ang liquor ban sa October 29 hanggang October 30. Sa October 30, 2023, araw mismo ng halalan na magsisimula mula alas 7 ng umaga at magtatapos hanggang alas 3 ng hapon. Samantala sa November 29 naman 2023, ang huling filing ng Statement of Contribution and Expenditure. At tuloy-tuloy pa rin ang pagpapatupad ng COMELEC gun ban hanggang November 29, 2023. Sumunod lamang po tayo sa mga pinaiiral na batas. Samantala, ito naman ang mga dapat tandaan at impormasyon sa pagsasagawa ng COMELEC checkpoint. Una, ang checkpoint ay sinasagawa dapat sa well-lighted o sa maliwanag na lugar. Mayroon dapat na signage ng COMELEC checkpoint. Dapat naka-uniforme at naka-ID ang mga opisyal na nagsasagawa ng checkpoint. Tanging visual search lamang ang gagawin ng mga otoridad. Kailangan lang na ibaba ang bintana ng sasakyan. Hindi dapat pabababain ng sasakyan ang motorista o kaya ay pagbuksan ang trunk o ang compartment ng sasakyan nito. Kung gabi naman ay patayin ang headlight at buhayin ang ilaw sa loob ng inyong sasakyan. Mag-inspeksyon lamang ang mga otoridad mag-inspeksyon lang ng mga gamit ang otoridad kung kaduda-duda ang kilos ng motorista. Kung mayroong confidential information ang PNP laban sa tao. Ihanda din ang papeles ng inyong sasakyan tulad ng ORCR at inyong driver's license kung ito ay kinakailangan. Maging mahinahon po tayo at magalang sa pakikipag-usap. I-report ang abusado o bastos na otoridad. Sa ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP General Benjamin Casuga Acorda Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya,
Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.